So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So what's up guys? So welcome back po sa panibago nating video tutorial. So ituturo ko naman sa inyo guys kung paano natin kukunin yung pera natin na naipit sa ating PayPal account for personal account or business account. So once na permanent limit na po kayo, hindi nyo po makukuha yung pera nyo hanggat hindi umabot ng 180 days. So dito makikita nyo na any money in your balance will be held for 180 days, after which will send you an email with instructions about transferring your money. So dito guys, ang gamit po natin is business account at meron po tayong naipit na pera at meron pong balance na 61.33 USD or dollars. So napakalaking naipit po na pera natin guys. So ganito po yung gagawin natin once na permanent limit po yung account natin, business or personal. So ayan po, you can no longer use PayPal. So after po niyan guys, makukuha na po natin yung pera natin hanggat na-open nyo pa yung account nyo. So makukuha po natin yan. So ito po, mag-i-email po sila ng notification. Ito po, status of your PayPal funds. So your PayPal funds are now eligible for withdrawal. So pag may natanggap na kayong ganito, pwede nyo na po makuha yung pera nyo. So while access to your account is limited, so pwede po tayo makapag-update sa ating account information at makapag-withdraw. Ang hindi po natin magagawa is send or request money, receive payments, add funds to your account at close account. So hindi po natin yan magagawa once na permanent limit. At wag niyong kalimutan guys, gagawa tayo ng GoTime bank account or any debit card na pwede nating i-link sa ating PayPal account. So sa GoTime guys, is mabilis lang po tayo makagawa nito. At merong debit card dito sa ibaba. So pipindutin po natin yung mata dito para magising yung GoTime natin kasi natutulog yan. So once pipindutin natin yung parang pilik mata, so lalabas po yung information natin dyan. Yung card number, expiry at saka yung CVC or security code. So balik tayo sa ating PayPal account and then punta tayo sa ating dashboard. And then kung ikaw ay naka-business account, so i-follow nyo lang po yung guide natin and pindutin yung tatlong dot and go to money page. So kung ikaw ay naka-business account. So pwede po ito sa personal account. And after that guys, mapupunta tayo sa money natin, balance. So meron tayong 61.33 USD. Sa pinakababa, scroll down natin guys. Meron ditong link banks at saka link credit or debit cards. So, pipiliin po natin yung link a card. So, dito sa pinakababa, merong nakalagay na link a card. So, mas maigi debit card or credit card yung ilalagay nyo compared sa bank account. Kasi pag bank account, matagal po ma-receive natin yung pera. So, after po mag-click ng link a card, so dito natin i-paste yung card number. So, ayan po. Ayan. So, ang GoTime ay isang Visa type at yung expiration date natin. So kung anong nakalagay sa ating debit card info sa GoTime app, so yun lang din po yung ilalagay natin dito na info sa ating PayPal account. So after that, click yung link card. So hintayin natin na mag-link. Ayan, so you link your Visa debit. So 2579, click natin yung done. Then after that, hintayin lang po natin na mag-refresh yung page natin. So ayan. So after po ma-link natin yung debit card natin na GoTime, ayan. So, GoTime Bank Corporation, confirm your card. So, pipindutin natin yung confirm your card para ma-withdraw na natin yung pera natin. So, ayan, may nakalagay na confirm your card.
So, check natin yung GoTime app natin. So, tingnan natin. Ayan. So, after mag-link natin is nababawasan tayo ng 58.79. So, hintayin natin na bumalik yung 58.79 para mag 100 pesos siya. Kasi, once na nag-confirm tayo ng card natin is meron po siyang bayad na 100 pesos. So, make sure na meron kayong, ayan, bumalik na yung 58 pesos natin. So, once na bumalik yung 58 pesos at bumalik sa 100 pesos, yung balance natin, pwede natin i-confirm yung card natin at dito makapag-send na ng code si PayPal sa ating GoTime debit. So, get a code, meron niyang 100 pesos, so may nakalagay naman. Ayan, so a code is on the way, click natin yung done. Ayun, then enter the code to confirm your card. So, pindutin natin yan at pupunta tayo sa ating GoTime application. Then sa pinakababa guys, ayan, so nag-zero balance na, ibig sabihin nabawasan na. Ayan, so meron tayong code na 3721. So yan po yung PP code natin para ma-confirm natin yung Visa debit card natin sa ating PayPal account. So click natin yung confirm. After malagay natin yung 4-digit code, confirm, then boom, has been confirmed. So, pag na-confirm, ibig sabihin, pwede na nating ma-withdraw yung pera na naipit sa ating PayPal account, personal or business account. So, malaki-laking amount po yung naiipit natin dito, guys. So, sa wakas, 180 days na nga at ito'y makukuha na natin. So, after po mag-link at mag-confirm ng debit card natin, pindutin na natin yung transfer money. So, pwedeng nakadollar or anumang currency pong meron kayo, makukuha natin yan. So, in minutes, instant po yung pipiliin natin. Then, saka natin pipindutin yung transfer now sa baba. So, instant, wala pang isang minuto, makukuha natin at ma-receive natin yung pera. So, click natin yung done. Your money is on the way. So, makukuha natin yan in just a minute po yung pera na nakuha dito sa PayPal na naipit. So, ayan, 000 na po yung pera dito sa ating PayPal business account. So, ibig sabihin na transfer na po at maghihintay na lang po tayo dito sa ating GoTime na mag-reflect. So, zero pa. So, maghihintay tayo ng ilang segundo. Ayun, meron na. So, 3,421 pesos yung nakuha natin sa ating PayPal account na naipit. So, ganun lang kadali guys kung paano natin i-withdraw yung pera natin na naipit sa PayPal account after 180 days. So, sundan nyo lang po yung ginawa natin. So, dito guys, take note, kahit sinong GoTime ang ililink nyo, hindi po yan madidetect ni PayPal na iba ang pangalan sa PayPal at sa GoTime. So, hindi po yan importante. Ang importante ay makapag-link kayo ng debit card at ma-withdraw natin yung naipit na pera. Kahit naka-permanent limit na po yung personal or business account natin. So, kung may katanungan dito sa ating video, pwede kayong mag-PM at mag-comment dito.